Hello, this is Okie Doggy. Panibagong video naman tungkol sa pag-aalaga ng aso. Meron kasi ako nakita sa mga group ng mga aso, especially sa mga Shih Tzu. Tungkol to sa mga breeder o nagbebenta ng mga Shih Tzu dyan. Meron kasi nakakapansin, ang tanong niya, bakit po nauubos na ang mga breeder ng Shih Tzu sa Pinas? At puro paalis ng abroad. Ano pong meron? Ito yung mga nagbebenta ng Shih Tzu. Ang reason for selling nila, RFS. Nakikita nyo, for sale Shih Tzu. Ang dahilan, paalis ng abroad. Wala na mag-aalaga. Totoo ba ito? O yung iba katotohanan o iba dahilan lang para maibenta? Pag-uusapan natin yan. Pero bago yan, intro muna tayo. Ako nga pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer, na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisahan na natin. Hello, this is Okie Doggy. Ngayon, pag-uusapan natin. May nakapansin kasi sa group ng mga Shih Tzu na mga nagbebenta o mga breeder ng Shih Tzu ay nauubos na. Puro papuntang abroad. Kasi nakikita to sa mga nagbebenta ng Shih Tzu na reason for selling o RFS na sinasabi na for sale Shih Tzu, wala na mag-aalaga, papuntang abroad yung may-ari, kaya binebenta ng pamura. Diba? Ang dami mo nakikita na dahilan o ewan ka lang kung dahilan o totoo ba. Yung iba katotohanan. Pero yung iba nagsasabi na para maibenta yung alaga nilang Shih Tzu kahit adult na. Nakakaawa yung ganon. Adult na yung aso. Binebenta pa. Pwede namang ibenta sa iba sa kakilala. Pero wag naman ibenta sa online. Online selling ng aso. Kasi nangyayari, buy and sell. Okay, nagiging breeding na siya. Binebenta ng matanda na, tapos pag matanda na ulit, bebenta sa iba. May kakilala ako kung ganyan. Binebenta yung mga breeder niya pag matanda na, hindi na nabubuntis. Magiging pet na lang talaga siya. Meron naman nakakaintindi na inaalagaan talaga yung mga dog lover talaga. Pero ito, yung mga nakakita ng ganito, mabuti tingnan nyo muna yung seller. Talaga, binebenta na may sakit para maipasa yung obligasyon sa ibang dog lover. Okay ba yung mga Okie Doggy? Isa rin po ako sa biktima niyan. Binentahan ako ng Shih Tzu na sabi 5 years old na, pero ang sabi ng seller, hinuli yung papel ng aso. Pagbigay sa akin ng papel ng aso, hindi lang pala 5 years old. Nakita ko dun sa papel ng aso, 8 years old na yung Shih Tzu. Kaya pala yung binenta sa akin yung Shih Tzu, kasi first time ko yun, lahat ng first time nagkakamali. Binentahan ako ng Shih Tzu na sabi for breeding na raw, pero super adult na siya. 8 years old na yung Shih Tzu. Nakikita ko yung ngipin natatanggal na. Inalagaan na lang namin, kawari yung Shih Tzu na yun. Yun ang unang-una kong Shih Tzu. Binenta sa akin sa halagang 5,000. Okay? Kaya sa mga nagbabalak bumili ng mga Shih Tzu na adult na, nasasabihin na nagpa-abroad na yung may-ari, kaya binebenta, check nyo muna, kausapin nyo kung legit ba talagang papuntang abroad yung may-ari. O kaya buy and sell yung nagsasabi niyan. Kasi minsan nangyayari, pag may problema sa aso, yung iba, binibenta nila agad-agad sa iba. Kaya pinapasa nila yung obligasyon sa ibang tao o kaya sa ibang dog lover para maiwasan yung gastos nila. Kaya halimbawa may sakit, pinapasa nila yun sa ibang tao para yung pampabit sa ibang tao na yung magpapabit, hindi na sila. Kasi nangyayari, hindi sila legit na dog lover. Talagang breeder sila. Kumbaga, pag napagkakitaan nila yung aso, bebenta nila pag matanda na. Kaya ito yung nakikita namin sa mga group ng mga aso, kung legit ba to, papuntang abroad na yung mga breeder ng Shih Tzu. Kaya yung nakikita nyo yung post na yan, puro haha-react. Kasi nga, natatawa na lang sila. Hindi yung totoong RFS o reason for selling. Yung iba meron totoo, pero meron dyan hindi nagsasabi ng totoo para lang maibenta yung alaga nilang Shih Tzu na may issue. Kaya pag bibili ng aso na adult na, sabihin nyo, itanong nyo kung anong honest issue nyan. Kasi meron tinatago yung iba na sasabihin lost papers, yung medical records, pero meron hidden issue. Ang hidden issue sa mga aso ng mga adult, meron yan sakit na nakatago. Kaya pag nandyan na sa'yo, hindi ka na makakatanggi. Kasi napamahal na sa'yo yan eh. Pero para sa akin, kung nakuha nyo yung ganyan, nabili nyo, alagaan nyo na lang. Okay ba yan mga Okie Doggy? Kasi
Kung talagang dog lover ka, talagang aalagaan mo yan. Okay ba yan? Sana makakapulot kayo ng aral dito, mga kapwa ko dog lover, mga pet lover dyan. Nakita ko lang to sa post kagabi o nakarang araw, 16 hours ago. Ay yung mga breeder na Shih Tzu, paalis na raw ng Pinas sa puntang abroad. Yung iba, reason for selling lang, dinadahilan yan. Pero yung iba meron yung katotohanan. Kaya kung ganyan, pwede naman ipa-adapt mo na lang sa kilala mo, wag mo nang i-post na for sale, ganyan. Okay ba yan? Sana nakapulot kayo ng aral dito. Again, this okay doggy, naniniwala sa kasibihang, huwag nating bilhin kung di naman kailangan. Pero para sa aso, pwede. Again, don't forget to subscribe and hit the bell button for more videos. Update. Bye-bye!